Okay. Yung nakakuha natin, meron tayong mga additionals doon sa medyo jumble ko muna sa pinuro natin, no? Pinag-aralan natin yung tungkol doon sa triumphal entry. Ano nangyari doon sa matagumpay na pagpasok doon sa Jerusalem? Triumphal entry, ano nangyari ba? Dapat sila naglagay sila ng balaban at saka yung pang, ano? Nilagay. Ngayon, ano kanila sinisigaw? Okay. Kanino itong mga mag-isip? Tama ba yung busana ko? Double S? Single S? Sorry hindi ako taga-Indo eh. Ito nga pa yung magnetic. Ito naman. Ang salitang Hosana ay nanggaling siya sa salitang Hosea na. Okay? Dalawang salita ang pinanggalingan niya. Yung Hosana to the highest or Hosana on the highest. Ang pinanggalingan niya na yung dito salita na dalawa, na ibig sabihin, ang sabi niya ay Hosea na. Itong Hosea na, diyan ang galing yung salitang Hosana. Now, when you look at it, anong ibig sabihin ng Hosea na? Ang ibig sabihin nito ay basa niyo ba? Ano ibig sabihin ng Hosana? So, nung nagkadatak sila, sumisigaw sila ng Hosea na or Hosana, ang ibig sabihin nito ay iligtas mo kami, aming hinihiling. So, when Jesus Christ was nandoon siya, nung pumapasok siya sa Jerusalem, ay nagsisigawan yung mga tao, naglalakad sila ng malaban at sila ay naglalagay ko rin ng tama, no? At sila ay sumisigaw ng Hosana. Ang ibig sabihin ng Hosana o Hosea na ay iligtas mo kami, hinihiling namin. So, when Jesus Christ was there, kung papasok siya, nire-recognize siya ng mga tao doon na siya yung, ano yung nire-recognize sa kanya? Siya yung Mesiyas. Ano? So, nandoon sila, pumapasok si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo, nung pumapasok doon, nagsisigawan sila ng Hosana, na ibig sabihin ay iligtas mo kami ito ng aming hinihiling. Ngayon, bakit nakasakay sa langit? Bakit hindi sa white horse? Kasi, di ba sinabi natin kapag ang hari ay dumadating, dapat tayo nakasakay sa white horse. Pero sa taas mo siya na hindi pa nasasakyan nito man, ang masarap na dito tayo. Parang masarap na kape. Hindi, parang pa tayong masarap na kape. Okay. Bakit donkey? Okay, ang donkey ay simbolo ng kababaang loob. That is why when Jesus Christ was entering being a Messiah, hindi siya yung conquering Messiah. Okay? Dalawang klase kasi ang Messiah. Yung weeping Messiah and the conquering Messiah. Yung mga lalaki naman, kumisan ay may Messiah. Anyway, so dalawang klase ang Messiah, no? Yung weeping Messiah and the conquering Messiah. When Jesus Christ entered Jerusalem, He was entering as what? Weeping Messiah. Kasi conquering Messiah, dapat siya nakasakay sa white horse. Kasi conquering Messiah. That would be the political Messiah that until now Israel is waiting. Hanggang sa ano? Naghihintay sila sa conquering Messiah. Okay. So, nung dumating si Jesus Christ ay nakasakay siya sa asno, it is a sign ng kababaang loob at nung siya dumating, He was not the conquering Messiah, but He came as a weeping Messiah. Doon nagkaroon ng problema. Because during the time, kasi,
During the time, ang Israel kasi was under the Roman Empire. Diba? Andun sila, they were under the Roman Empire. So ngayon, ang nangyari, yung mga Israelites, yung mga Hudyo, sila ngayon ay conquered nation. Ngayon, dahil sa sila conquered nation, they were waiting for the coming of the Messiah. But they were waiting for the political Messiah. Kasi under the Roman Empire sila, so they need to be freed from the bondage of the Roman Empire. So they were waiting for the political Messiah. Unfortunately, they were all enslaved. Kasi yung sinisigaw nila ng Hosanna, Hosanna to the highest, or iligtas mo kami, they were thinking that Jesus Christ will be the political Messiah. Kasi yung sinasabi niya, nagagamot siya, nangaral siya, and then he was doing a lot of miracles. So they were expecting that Jesus Christ, ito na yung Messiah na hinihintay natin to free us from the bondage of the Roman Empire. Nakita niyo? So ito rin yung dahilan kung bakit siya pinakot sa krus. So dalawang reason kung bakit siya natakot sa krus, meron expectation. In a sense, Jesus Christ was crucified on the cross because Jesus Christ was what? He was an impostor. Kasi sa tingin ng mga Hudyo, Jesus Christ was impostor kasi nga they were waiting for the political Messiah but he came not a political Messiah but a waiting Messiah. So sabi nila, impostor ito kasi the same people who shouted Hosanna, Hosanna to the highest were the same people who shouted crucify him. Alam niyo ba yan? Ang reason kasi nga, parang kumbaga sa nabudol sila. Sa tingin nila, nabudol sila dahil sa naghihintay sila doon sa conquering Messiah. So they were thinking that Jesus Christ was the conquering Messiah. Unfortunately, budol. Kasi, hindi ito yung conquering Messiah na ini-expect natin. So sabi nila, instead of shouting again to Hosanna, ang sabi nila, since binudol mo kami, then they shouted, crucify him. That was the reason why Jesus Christ was crucified on the versions ng mga Jewish na nandoon na hindi mananampalataya. So, naiintindihan nyo? Kasi, ang notion kasi natin palagi, at itinuro sa atin simula sa pagkabata, na si Jesus Christ ay crucified para sa kaligtasan natin. Pero pag tinignan natin talaga ang reason why Jesus Christ was crucified from a different angle, He was crucified because binudol niya yung mga Israelites because they were thinking that Him, being the political Messiah, a weeping Messiah pala. They do not know or they did not understand that in the Old Testament, dalawang klase ang tinuturo Messiah. There is a weeping Messiah and there is a conquering Messiah. When Jesus Christ first time, remember, the first time Jesus Christ came, He was a weeping Messiah. But He will come back again sa second coming as the conquering Messiah. Kaibigan nyo, yung kanyang unang pagdating dito sa lupa, He was a weeping Messiah. But ang sabi ni Jesus Christ, He will come back again. Not as a weeping Messiah anymore, but He will come as the Lion of Judah, and He will come back as the conquering Messiah. Yun na yung white horse. So, yung unang pagdating niya, He was a weeping Messiah, but Jesus Christ will come back again to redeem us, yung mga mananampalataya niya, and then He will come back as a conquering Messiah. And that will also be the time when Jesus Christ will judge. Pagkakaroon ng judgment. Okay, so naintindihan nyo. Kaya, bakit siya crucified? Because sa tingin ng mga Pharisees, tingin ng mga Sadducees, tingin ng mga tao na sumigaw ng Hosanna, He was an impostor because hindi nila satisfied ni Jesus Christ yung kanilang expectation, Him being the political Messiah. But in reality, yung first coming ni Jesus Christ is not to save the physical aspect ng tao, but He came to save the soul of mankind. Intindihan nyo? Yung first coming ni Jesus Christ as a weeping Messiah, dumating siya, sumakay sa asno na nagpapakumbaba because ang kanyang mission is not to conquer the Roman Empire or the physical aspect of man, but He came first to conquer the spiritual aspect of man.
Yung spiritual aspect of man, yun yung kanyang first reason. But like what he said, he will come back again sa second coming as a conquering Messiah. So, naintindihan niyo na kung bakit kinumusify siya ng mga Pharisees and Sadducees? Because he was an impostor. Pero for us, do you think he is really an impostor? Bakit? Bakit hindi siya impostor? Kasi yun yung first coming niya. Ang first coming niya, ang intention niya sa first coming is to save the soul of mankind. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So that was the first reason kung bakit siya pumunta rito. Ang first purpose ni Jesus Christ, or the first punta niya rito, is to save mankind. Yung kanyang spirit, ang kanyang pinagtutunan. So, but for the Jewish people during that time, they were expecting that Jesus Christ will save them from the bondage of the Roman Empire na hindi nangyari. So, impostor ka. Pero nakita natin from the very beginning, ang ginagawa ni Jesus Christ, lalo na pag nagtuturo siya, ang itinuturo niya ay yung kingdom of God. Di ba? Yun ang lagi niya sinasabi na siya pumunta rito para ang tao ay tumanggap ng kaharian ng Diyos. When you say kingdom of God, anong tinutukoy niya? Ano yung kingdom of God? When Jesus Christ said kingdom of God, what is it that Jesus Christ is referring upon? Kingdom of God. Hindi DOGC. Pag sinabi ni Jesus Christ na kingdom of God, anong tinutukoy niya? Nasaan daw ang kaharian ng Diyos? So when Jesus Christ came here, Jesus Christ was not only conquering the soul and spirit, but Jesus Christ was instilling the kingdom of God in the heart of man. Kasi ang gusto niya, spiritually, kapag ikaw ay nasa kingdom of God, meron bang away? Wala. Kapag yung kingdom of God na tinutukoy niya nasa puso mo, ano lahat ang makukuha mo? Galatians 5. Ano yun? Yung fruit of the Spirit. Kindness, gentleness, meekness, and self-control, which is the last one. Which is also the opposite nung previous na nandoon sa una. Ano yung previous na nasa sa una? Tingnan nyo nga sa Galatians 5, yung nasa sa una ng fruit of the Spirit. Tingnan natin kung ano yung nandoon sa una. Basahin niyo para makainin pa ako naman. Basahin niya, yung previous na bago na dito sa fruit of the Spirit, gano'n na pala isang na yan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng naman, ang mga lunya. Isa-isa natin. Sige. Ang mga lunya, karimari-mari na mamumuhay, kanalayan, pagsangka sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, pagkukupo, pagkakriman, pagkakumahahagi, pagkakapagkaki, pagkaingit, at pagkalasin, walang tawa sa pagkisaya, at iba pang tulad. Okay. Yan yung gustong alisin ng Panginoon sa atin. Nakita nyo? Di ba gano'n talaga tayo before? Pero nung nilagyan tayo ng kaharian ng Diyos sa ating puso, bumalik tayo sa kabila. Di ba? Tinanggal ng Panginoon yung lumang pagkatao na kung saan ay nandoon yung lahat ng karumihan at pinalitan ito ng Espiritu ng Diyos na kung saan ay nananahan dito sa kanyang kaharian. Our heart is the kingdom of God. Sa KOJC at kaharian na nandoon sa tabayo. Di ba? Pero sa atin, ang kaharian ng Diyos na sinasabi ng Panginoong Yesus, dito niya nilagay sa puso natin. That is why we've been transformed from the kingdom of the enemy of Satan. Now we become the kingdom of God. So nakita natin yung sinasabi dito yung fruit of the Spirit. In fact, natatawa ko kasi gumawa ako ng ano nito eh. Gumawa ako ng isang illustration dito, binigay kay Pastor Walter, na ito yung dalawang klase ng baterya. Yung baterya noong lumang pagkatao at saka yung baterya ng panibagong pagkatao. What I did was to make an illustration na yung fruit of the Spirit is a battery at saka yung sabit ay yung fruit of the flesh is also a battery. The question is, what kind of battery do you have? Anong baterya kung pagkasama yung nagpapatakbo ng buhay? Di ba yung battery sa power? Ito yung nagpapatakbo sa laruan. Ngayon the question is, what kind of battery do you have?
So kung ang battery mo yung luma, dapat palitan mo na. Bakit? So yun yung illustrations na ginagawa ko, na ito yung problem ng mga tao ngayon because a lot of people today, what battery they have is the old battery which is yung gawa ng laman. It needs to be replaced by the new battery which is the Spirit. And you can only do that by accepting Christ. Kasi yung ipapalit mo si Christ, nandun yung super Spirit. Nakita nyo? So the question is, what kind of battery do you have? In you. Na nag-empower sa inyo. Every reading mula or every reading itim. So, energizer, no? So, napakagandang illustration. It's the easiest way to show yung kingdom of God sa atin. Kasi the moment we believe in Jesus Christ, yung lumang baterya natin is now being replaced by the new one, which is the fruit of the Spirit. And that was the intention of Jesus Christ when the first time He came. Nakasakay sa asno at nagsigawan ng Hosanna to the highest, but they were all frustrated because they were expecting Him to be the political, but not the political, but instead He came as a weeping Messiah. Tandaan nyo yan. Bakit siya na-crucify? Bakit? Yung other aspect, dalawang aspect. Bakit siya na-crucify? First aspect. Because nagbudol-budol, ang tingin nila, dinudol sila ni Jesus Christ because Jesus Christ ay hindi conquering Messiah. Because they were waiting for the conquering Messiah. So nabudol sila. And because sa tingin ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, ng mga Hudyo during the time, na hindi pala ikaw yung Mesiyas na iniintay namin kahit nagawa ka ng talinaga, ng miraculos, ng gawa ka ng kung ano-ano pinagagawa mo, still, hindi pa rin ikaw yung in-expect namin. And in fact, Jesus Christ was na 16 pang-labing-aning na Messiah yung dumating niya sa Israel. It was not only, hindi lang si Jesus Christ ang Messiah yung dumating ha. Actually, when you count it, si Jesus Christ pang-labing-aning na. Supposed to be the political Messiah and all of them prayed. So they were all excited nung dumating si Jesus Christ because Jesus Christ, supernatural naglalakad sa tubig, tapos pinatitigil ang bagyo, di ba? So, sino pa ito? Wala nang iba pa na Messiah kasi He has all the characteristic of a conquering Messiah. Only to be dismayed that when Jesus Christ came, sabi niya, hindi siya sa kabayo, kundi nakasakay. Ano pang klaseng triumphal entry ito? Lalaban sa mga Romano, di ba? I-relieve tayo from the bondage of the Roman Empire. Kaya sinakyan, so doon pa lang, frustrated na sila. Hindi ito yung conquering kasi when you say conquering, dapat puting kabayo. So okay lang, sige, pabayaan natin. Naglatag pa rin sila ng mga damit nila. At nagsigaw pa nga sila doon ng yung Hosea na, o Hosanna doon sa English. Iligtas mo kami, hinihiling namin. They were asking because He was the Messiah. Again, they were all frustrated. But on the other hand, the other side of the coin, what is the other side of the coin of Jesus Christ being the Messiah? The other side, being the weeping Messiah. Ano siya? Ano ang purpose niya being the weeping Messiah? Save the soul of mankind. But again, He will come back. No longer as a weeping Messiah, but He will come back as the conquering Messiah. Naintindihan niyo? Ito si Jesus Christ You know why? Lagi ko na lang sinasabi na kayo o tayo bilang mga believers, we have to learn and we have to understand who Jesus Christ is. Di ba? Kasi nga Kristiyano tayo, we have to know Him. We have to know kung ano yung pinagdaanan niya at we have to know kung anong purpose niya, bakit siya dumating dito at ano yung nangyari sa kanya. Hindi ba kayo nagtataka kung talagang siya ay Mesiyas? Bakit siya pinako sa krus? Di ba? Di ba ano sabi nung isa nung nakapako sa krus? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Si Dimas at saka si Hestas. So, ano sabi ni Hestas? Ano si Dimas yun? Si Hestas. Kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, even the guy na nandoon sa cross knew that the Messiah will come. Di ba? Kung ikaw talaga yung Mesiyas, iligtas mo nga yung sarili mo. Isa mo. Why? Because even this, sabihin natin na Robert or itong pulisan na to, still knew that there will be a conquering Messiah that will come.
Kahit siya alam niya eh. Di ba? Kaya sabi nga, kung talagang ikaw yung Bisaya, kung ikaw talaga yun, eh di iligtas mo nga yung sarili mo, isama mo na kami. So, mali ba yung yung isang nakabayubay doon sa krus, sabihin natin si Jesus traditional name? Mali ba siya? Hindi rin eh. Kasi yung concept niya, it's the same concept with all the Jewish people na nandoon. Thinking that Jesus Christ was the King Messiah. Only to find out, sabi nga natin, when he came, the first time he came as a weeping Messiah, not a prophet. So, pero meron din bang naniwala sa kanya na siya ay weeping Messiah? Meron ba? Sino naniwala sa kanya bilang weeping Messiah? Ha? Hindi eh. Sino naniwala sa kanya bilang weeping Messiah? Sino mga naniwala sa kanya bilang weeping Messiah? Kayo. Because you will not be here if you do not believe that Jesus Christ is the weeping Messiah. Tama? Nasa logic nyo? Come on, logic. Di ba? Kaya kayo narito because you believe that Jesus Christ is the weeping Messiah. If you do not believe that Jesus Christ is the weeping Messiah, you will never be here. Tama? Mali. Sigurado kayo ha? Sabi mo lang. So again, naintindihan niyo na. Two aspects of the Messiah. Being the conquering Messiah and being the weeping Messiah. He came as a weeping Messiah because sa halip na white horse ang sinakyan niya, donkey. Donkey, nagsasalita ng donkey, di ba? Asto na hindi pa nasasakyan. So, okay. Nakita natin yung story of Jesus Christ being the weeping Messiah sa first time niya. But Jesus Christ again will come. Ang sabi niya, to gather all the people who believes on Him from the New Testament. Kasi yung old, kasama rin niya. Diba? Na-remember nung bumaba siya doon, nung mamatay siya, bumaba siya ng Hades sa loob ng 3 araw. And when He resurrected, kasama niya yung mga namatay doon sa ilalim. So kasama niya yun. So when He comes back, He will come back for us. Hindi lang kasama yung Old Testament kasi nadala niya. So when He comes back again for the second time, tayo na yung tuloy. Yun ang sabi ng Bible ha. Hindi ko sabi yun. Nakasabihin nyo, sabi ko yun. Pag sinabi ko sabi ko yun, sa akin na kayo magbibigay ng tithes ninyo. Bibili na ako ng jet. Okay, bibili na ako ng aeroplano at saka helicopter. Di ba? Kasi ako na yung nagsasabi sa inyo na ako yun eh. Sarap sana ma'am yan. May jet sana tayo. Hindi tayo si Kibuloy. Alam mo, kaya kong gawin yun. Totoo lang. Oo. Yung paniniwalaan ko yung tao sa akin na ako. Sabi nga nung commander ko eh. Di, gusto na ako kausapin. Kahit yung mga hiliran doon sa kampo, lagi akong nagtatago kasi gusto akong kausapin. Sabi nung aking commander, magtayo tayo na rin. Anong sunod na siya? Tawa maging yung commander ko. Kasi talaga pag ako kausap lang, pag sinundusan ka sa atin mo na yun, walang tigil yun. Kasi gusto niya akong pakinggan palagi. Gusto niya akong ipag-usap sa akin. Hanggang pabalik sa atin mo ng keso, ganun pa rin yun, walang tigil yun. Kasi yung tatlo bigla ng time na pag nakakausap na ako, tuwa siya. Ang dami daw niya natututunan. And he had a doctorate degree. Yung commander ko. Pero syempre, iba yung pinag-uusapan niya, iba yung sinasabi natin. Ang aking sinasabi, tungkol sa Panginoon. At hindi nila alam yun. Kaya nga, kayo, dahil alam niyo natutunan, hindi niyo natutunan sa labas. Mami ko, brokerin tayo. Brokerin tayo mamaya. Pamayad natin sa kuryente at sa kapitay. Anyway, so nakita ninyo, hirap kayo mag-aral. Diba? So anyway, so nakita ninyo yung kayo mag-edit. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Hindi lang pala ganun na dadating yung Semana Santa, tapos may daladalang palaspas, pupunta sa simbahan, tapos ito'y pabibimbitahan at ilalagay doon sa pintuan para walang aswang. Nagkaloko na ng dulo. Okay, so, yun yung tayo palengke. Okay, let's go back to sa Gethsemane.
ang natutuhan niyo sa Getsemani? Ano ginawa niya ron? Bakit siya nanalangin? Oo nga, pero gusto, binabalik ako rin kasi di natin gagawin po. Para marami pa kayong matutunan. Huwag kang magkadala, mahaba pa naman tayo. Ilang taon pa tayo dito. Ilang taon pa tayo dito. At saka ako, may bonus ako. After this, magkakaroon ng different classes kayo. Ito, advertisement lang ito. Aside from this, you'll be learning more, yung lahat. But there will be a special session para sa lalaki lang. I prepared a class for you para sa lalaki lang. Yung systematic theology sa seminaryo, na ganito kakapal na libro. When you start the systematic theology na pinag-aralan ko, ganito kakapal yung libro nun. Ganito kakapal. But I concise it into ganyan libro lang, Tagalog pa. And all of you men will learn the systematic theology. Lahat kayo mag-aaral ng systematic theology. Pero hindi na isang semestre o 2 o 3 semestre. Siguro mga 2 session lang. That's what I did. Anyway, pag kayo natuto ng systematic theology, patatayuin ko na kayo rito. Maghanda-handa na kayo. Okay. Inuwi mo, nagpunong pa kayo ng systematic theology. Ano kayo? Pastor na talaga, di ba? May doctorate degree na kayo. Systematic theology. Di ba? Pag-aaralan nyo. Kayo, maganda kayo sa akin. Okay. Getsemani. Getsemani. What do you know about Getsemani? Garden. Okay, garden sa baba ng Mount Olive. Okay? Ito yung Mount Olive, yung Getsemani nun nandun sa baba. Okay, so pumunta doon si Jesus, kasama yung kanyang mga alagad para siya manalangin. Bakit siya manalangin? Bakit siya manalangin? Dahilan sa alam niya na ang kanyang panahon ay malapit. So, dito na yung nararamdaman nyo yung stress. Di ba? Isipin mo, on the human standpoint, of course, on the spiritual standpoint or on the God standpoint, being God, hindi niya dapat mag-worry, di ba? But remember that duality siya. Di ba? He is God and He is also human. On the human side, He knew that He will be experiencing the sufferings awaiting for Him. Nag-iintay sa Kanya yung paghihirap na alam niya. And that is the reason why He went to Gethsemane together with the apostles para siya manalangin. Tingnan nga natin. Wala, namatay na. Okay. Pwede naman. Okay. So, nung siya pumunta sa Gethsemane, sino kasama niya? Mga apostol. Okay? Ngayon, yung mga apostol, di, ang bala niya. Okay yan. Alam kong bakit sarado na. Gusto niya ako na lang magtulong, magdaw ang titingin doon. Okay. So, nung nandun na sa Gethsemane, kasama niya ng kanyang mga apostol, ano ang sinabi niya sa inyo mga apostol? Magbantay kayo, at huwag kayong matutulog. Okay, huwag kayong magbantay kayo, huwag kayong matutulog. Noong ang Panginoon ay nananalangin na, bumalik siya. Ano kanya bilang na? Natutulog. Parang kayo, no? Tulog sa sermon. Yung tulog sa sermon sa inyo. Alam niyo yung sermon, napakaganda. Kung talagang kayo, ito payo ko sa inyo, ito payo ko sa inyo. I-record nyo yung mga messages dito pag nag-mensahe. Ha? I-record nyo. Para pag hindi kayo inaantok, i-play ninyo. Mabilis kayo makatulog kasi mensahe yun. Di ba? Nagme-mensahe talaga, hindi lalabanan mo yung totoo. Siya, pag hindi kayo makatulog, i-play nyo yung mensahe dito. Makakatulog kayo. Hindi lang kinakailangan pag bilang nagtupa na 1, 2, 3, 4, yung mensahe na lang pakinggan nyo. Di ba? Hindi makatulog nun eh. So, ayun, nandito. Nandito. Yung dumating ng Panginoon, tulog na naman kayo. Okay, balik na naman siya. Dasal na naman siya. Pagbalik niya, tulog na naman. Sabi niya, hindi ba lang kayo makatigil kahit sa oras ng mga gising kayo? Sino sa inyo nagka-quiet time dito? Alam niyo ba yung quiet time? Sino sa inyo nagka-quiet time dito?
Yung quiet time ninyo, gising na sa umaga. Talagang quiet time, di ba? Sa sobrang quiet time, ang alam niyo pagising niyo umaga na, doon na natatapos yung quiet time ninyo. Your quiet time is too quiet that you wake up in the morning na yun na yung amin. Diba? Morning na eh. So, katulad nun, hindi sila makatagal. Hindi sila makatagal. Kasi nga, yung force ng antok laging nandoon. Bakit pa ganun pagka nananalangin, lagi na lang, it is siguro yung state ng katawan mo. Parang kasi yung state ng katawan mo, pag ikaw ay nananalangin, talagang yung state ng katawan mo, relax na relax eh, di ba? Di ba pagka nag-pray kayo, tapos kasama, kami sa seminaryo kasi nun, sa Phidias, nasa Phidias ako, talagang meron kami, mahaba yan doon sa isang building namin, puro ano yan, cubicle yan. Yung cubicle na yon is designed for all students. Anytime you can go there, you can pray. Talagang design yun na may door yun. Kung gusto mong manalangin, if you want to be stressed or you're stressed, pumasok ka doon, nag-iisa ka doon. Then you can talk to God. Ganun kami nun. Huwag lang kayo magkakanta doon. Dito ng praise and worship. Magdugulit na doon sa kabila. Hindi pang praise and worship doon, pang panlalangin na yun. We have that doon sa seminary. So you can go there anytime if you are stressed and you would like to talk to God alone, meron kang privilege. Kasi nandun ka lang mag-isa. Okay. Wala naman ako nabalita pa doon na tinuktok dahil lang sa hapon na. At kakain na. Uy, kakain na tayo. Gising na. Wala naman ako nabalita doon. Anyway. So, mahirap manalangin kasi nga, pag nananalangin ka, parang nare-relax yung katawan. Di ba? Naranasan niyo ba yun? Na pag nananalangin kayo, yung nare-relieve kayo. Di ba? Pero kay Jesus Christ, different. It's the other way around. Sino sa inyo nanalangin na habang nananalangin nila habang lalo nag-iiyak at dahil dumisig yung dibdib nyo? Naranasan nyo, nananalangin kayo laging hirap na hirap kayo lalo sumisig yung dibdib nyo sa pakikipag-usap sa Diyos? Di ba dapat lumuwag? Kasi nakikipag-usap ka, binibigay mo lahat. Pero kay Jesus Christ hindi. Because Jesus Christ knew that He will be carrying on His shoulder the sins of the world. Diba? Dadalhin niya yung kasalanan ng buong sanlibutan para kang si Charles Atlas. Ilan na niyo si Charles Atlas? Dadalhin yung mundo. Diba? Pasagpatan ni Charles Atlas yung mundo. But this time, Jesus Christ will be carrying the burden of the world. Yung kasalanan ng tao. So, anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Nung siya nananalangin. Pinawisan siya ng dugo. Tingnan niyo sa Google. Google nyo. GMT. Sweating of Jesus Christ. Sweating of blood of Jesus Christ. Anong klaseng sakit yan? Is it really possible for him to sweat blood? Ano ang medical term? Ano sabi diyan? Hindi, may term talaga diyan medically. Okay. There is a real physical existence of this kind of sweating. Meron talaga. Pero ang sabi, in the 20th century, only very few instances it happened. Sa record ng sa medical history, ito daw ay minsan lang nangyari. Yung pag-sweat ng pawis ng dugo because of the breaking of capillaries sa intent. At ang sabi doon, hindi naman ito life-threatening. This is not life-threatening. But it did really happen kasi iisipin mo, grabe naman si Jesus Christ magdasal. Subukan ko kaya kung gano'n ka-intent yung pagdasal niya. Tapos hindi na, hindi na pawis ng dugo yung lumabas sa'yo, Nagulat ka, yung buong dugo ko nauubos ng lahat. Kasi sobrang intent ng dasal mo. So, ibig sabihin, hindi pala imposible yung sinasabi ng Biblia na ang isang tao ay mag-sweat ng blood. Hindi pala imposible yun. Na sinasabi yun ang nangyari kay Jesus Christ. Kasi nung araw nagtataka ko, super naman yun, bakit siya magpapawis ng dugo? Posible ba yun?
only to find out that medically it is feasible. But in the 20th century, all throughout the century, it happened only few times. Bihirang mangyari. And probably one of the records that we could add to it was what happened to Jesus Christ. Biro mo, ganon ka-intent yung nangyari sa kanya to the extent na nag-sweat siya ng blood. And all of those things happened for a reason. What was the reason? What was the reason why it happened to Jesus Christ? To save us. Di ba? So, naintindihan niyo na, o naintindihan na natin, na yung palang pagliligtas ng Panginoon sa atin is not easy. Hindi yung, tumanggap ako sa Panginoon, may kaligtasan ako. Hindi mo alam kung anong puhunan dyan. Di ba? May puhunan dyan eh. So, what will you do with the puhunan na ginawa ng Panginoon para sa kaligtasan mo? Ignore mo? Baliwalain mo? Para kang si mangga? Yung manggagamit? Di ba? Parang si mangga, manggagamit. Di ba? Hindi ganoon. Dapat si mangga, walang utang na loob, di ba? Kasi ang utang na loob. Now, mangga ba kayo? Ano kayo? What? Hindi ako mangga. Mingo. Ayaw din yun. Okay, so nakita natin yung palang pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa atin is something for us to cherish. It is something for us to cherish because the salvation that Jesus Christ made for us, hindi joke. No, hindi, it is not a joke. Diba? Hindi yung joke-joke lang. Because sabi nga, doon pa lamang sa pasimula ng kanyang crucifixion, yung kanyang suffering, doon pa lamang sa panalangin sa Gethsemane, ihali Paul. Diba? So, nakita niyo na una, sabi nga, yung triumphal entry, after ng triumphal entry, diba, yung pumunta pa nga doon sa temple, diba? Pinagsisirapin yung temple, tapos ngayon doon sa prayer of Gethsemane, talaga nag-searching ko. So, why am I saying this to you? So, palagyan niyo bakit ko sinasabi sa inyo? Bakit? Sagot naman dyan, tama kayong pagsagot. Anong dahilan bakit ko sinasabi sa inyo to? Asawa kita, dapat tinatagul mo ako, dapat ikaw magsasabi pa ng mas maganda. I would like you to stick your life and trust and faith in Jesus Christ. Hindi sa pastor, hindi sa simbahan, hindi kung kanino pa man. You need to put your faith allegiance to Him because what He has done for you. Itong palagi ko sinasabi kay Pastor Walter. Kapag magtutulog ka, kasi wala akong laban, hindi ako nagdi-disagree of teaching yung mga teachings of the Apostle Pablo. But always remember, yung mga teachings ni Apostle Pablo, simula sa Acts hanggang sa Pahayan, they are all reminded. Paalala lahat yun eh. Di ba? Yung lahat ng sulat, Ephesians of Paul, John, Peter, si Jude, si James, lahat yun ay paalala. Hindi yun ang buhay ni Kristo. So, ang sinasabi ko sa kanya, if you will disciple a person, stick to Him who Jesus Christ is. Yun ang priority. Why? Kasi yun ang Panginoon natin eh. Yun ang Panginoon natin. Dapat doon kayo nakastick kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ alone. So, pag dumating ang pagsubok, dumating ang, which is malapit na ang China, napupunta rito, bumunta rin tayo, pag-uwi sila, ano gagawin nyo kung kayo ay dumating sa persecution? Gano'ng katibay ang paghawak mo doon sa inyo, Panginoon? Kung hindi, well indoctrinated, kung hindi kayo properly indoctrinated, kung sino yung inyong sinasampalatayanan, madali kayo bigyan. But if you knew Him, and you knew what He can do for you, kakapit kayo. And that is exactly what I'm trying to do. Diba? Napansin niyo yan? Kasi siya yung tagapagligtas natin. Yung dapat alam nyo, dapat master nyo.
Diba? Ganun na. So, naintindihan nyo na yung question doon sa Hosanna yung highest. Dalawang klase pala yun. Political and spiritual. The conquering Messiah and the willing Messiah. Galing nyo na. Galing nyo na. Gethsemane, nakita natin dito na kung saan siya man ay nag-sweating back because of he knew that the time will come that he will be bearing yung kasalanan ng tao. So, and out of that, nag-sweating of that, possible ba hindi medically, GMG said yes. Di ba? Sabi ng GMG, yes daw eh. But very, very rare incident that it happened even throughout the century. Yung pangyayari. Okay? Ano pa? Kuya na? Okay. So, anong kasunod ng Gethsemane? Ito na. Ano sumunod doon sa Gethsemane? Yung time ng pagdakip. Magkasa nga tayo sa Bible para kasanapin ang ito dito. Hanapin niyo yung tignan niyo yung pagdakip. Kasi yung nangyari yan, nung nandoon na siya sa Gethsemane, dumating na yung mga tropa. Dumating na yung tropa. Sino kasama ng tropa? Kala ko, magtuturo kayo eh. Tingnan natin. Para mabasa naman natin yung ano kayo? Grabe picture to, di alam yung makita. Ang pagbati ng hayop pagsaray sa reaksyon. Pakibasa. Sino mo wala dito sa akin? Yun ang sa kabila yun. Ito yun eh. Sige, basahin nyo nga, pakibasa nyo yung paggawan. Naku, bakit wala natin? Sige, pakibasa na. Nakit kay Jesus. Mateo 26. 26. Okay, 26 ma. Kay Mateo, Kabanata 26, talata 47. Nahusay, nasidyante. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa labing dalawa. May kasama siya maraming tao na may dalang mga tabak at mga mamalugaling sila sa mga pulong saserdote sa matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksilang ganitong hudyat. Ang paggan ko, ang siya nating pakay. Takil niyo agad, 49. Kaya nilapit ni Judas, Jesus at Pinati. Magandang ganito. Okay, anong ginawa ni Judas? Okay, I would like, kasi ang gagawin ko, hindi ko pa nanon. Bigyan mo na yung mga importante ginawa ni Judas. Anong ginawa ni Judas? Pinagkanulo ni Judas ang kanyang Panginoon sa pamamagitan ng hindi pa bading yun. Hindi ba bading yun pag nangahabi ka ng lalaki? Sino gusto maging apostol number 12 dito? Ganito yun. Okay? Okay, doon sa mga doon sa mga mag-aasawa dito at may plano magkaroon ng pamilya, kapag lalaki na panganay ang inyong anak, bigyan niyo ng konsiderasyon ng pangalan nito. Para pag dumating sa NBI, walang katulad. Hindi man Jujun, hindi Budas yun. Budas talaga. Alam niyo, napakahirap sa NBI kapag ang inyong pangalan ay madaling ako halimbawa ang case ko, Arnel Cruz, S. Cruz. Alam niyo ba, pagkuha ko ng NBI kung ilan ang kaso kong palagi, maswerte na ang tatlo. Lagi ako may hit ng tatlo. Ang kaso ko, rape, trespassing, murder. Palagi yan. Pumunta ako doon sa circuit court ng Maynila. Pinapunta pa ako sa pundo para sabihin na hindi talaga ikaw yan. So ngayon, para makaligtas kayo sa ganun, alam niyo, talaga nagagalit ako doon ako sa parit namin. Kasi ang may kasalanan ng lahat ng problema ko sa buhay, yung parit namin. Si Father Peter, yun yung Dutch.
yun yung pare namin doon sa amin sa, yung bahay kasi namin ganito, tapos dinonate ng pamilya namin yung buong bato, yung buong ginawa ng school, donated ng family namin yun. So yung may simbahan din kasama doon, kasama yun. So yung pare, labas-masok sa bahay namin yan, kung isa nagbubungkat pa sa, sa kusina. At doon ang kapay niya. Pero Dutch pero parang Pilipino. Ngayon, itong parang ito, para makita niyo kung anong problema. Yung aking kapatid na pangasinundan ko ay, ang pangalan niya ay dapat si Maria Victoria Salvacion Cruz. Nung pinabinyagan, ayaw mong pare na Maria Victoria. Kaya ang pangalan ng aking kapatid ay si Salvacion Cruz. Hindi ko maintindihan bakit itong parang ito ay marunong pa sa nanay ko at sa tatay ko. Maria Victoria eh. Ang gandang pangalan eh. So ipinanganak ako. Ang pangalan ko ay Victor Cruz kasi inilipat sa akin. Ayaw na naman ng pare. Kaya ang pangalan ko ay Arnel Cruz. Baka yung pare din yun ang nagbigay. Sa akin galing ko sa pare niya. Kasi pag kukuha ko ng NBI, lagi akong mahit. Eh kung siguro kung Victor yung pangalan ko, baka wala. Di ba? So ngayon, ang ipangalan nyo sa anak ninyo, Judas. Walang hit yan. Walang hit yan, sigurado yan. Sigurado, walang hit yan. Kasi walang nagpapangalan sa Pilipinas. So, nakakasiguro ko, walang may pangalan dito sa Pilipinas na Judas. Ang anak. Palagay niya meron? Jude meron. Maganda English yun. Judas mismo. At pag J, H. Sure shot kayo dyan. Napakagandang may tutulong ninyo sa anak niyan pagka kayo nagkalap sapagkat makakaligtas sa problema doon sa NBI. Judas, kaya pagka nagkalap ka lang ito. Sure ka? Kaya ako, tinatawag lang na nang minumura yung anak ko. Judas! Judas ka! Sasabihin natin ako, isusumpa ko yung magulang. Yeah, kasumpa-sumpa yung magulang ko kasi pinakalanan ako ganito. Judas. Anyway, so dumating si Judas. Pagka yung tagapagtulong mo, sinutulong ko dyan kung kanawa niya. Hindi, di dumating si Judas. Dumating si Judas, may signal. Ano yung signal? But this halik na to, merong kwento yan. Scorpion sting. Ano yung scorpion? Nasaan ang panghisot ng scorpion? Nabulto. Ganun yun. So, it's just like a kiss. So, ang pagtinignan ninyo, historically, pag ikaw ay lalaki na hinalikan mo yung kapwa lalaki mo, it serves as a scorpion sting. Ibig sabihin, death. So, ito ang ganun yan. Kasi sa kanila yung scorpion sting, when you say scorpion sting, it is a symbol of betrayal. Diba? Kasi yung scorpion, boom! Then you're dead. Kasi di ba may venom yung scorpion. So, yung halik kay Judas, basically doon sa kanilang time, may natutunan na naman kayong iba. So, traditionally, scorpion sting, parang ito yung colloquial nila na kapag sinabing scorpion sting, pinagkamot. And you've been betrayed by a sort of friendly kaibigan, but yung halik na yun is not really friendly. That is a scorpion sting. So that kiss was made for you to be betrayed. Yun ang ginawa ni Judas sa Panginoon. Ganda, no? Halikan mo nga ako. Ayaw mo ha, kasi hindi ka scorpion sting. So, nakita ninyo, yung palang sa Bible, yung palang sa Bible, kapag talagang, kasi pag binasa mo, ganun lang eh, di ba? Parang ganun lang eh. But when you look at it deeply, katulad doon sa tradition nila, ganun pala yun. So, hindi lang pala ganun kababaw yan. Yan pala paghalik ni Judas na yan. O ikahalik nga Judas, halik ni Judas. But in reality, it's more into it. Na yun na ay scorpion sting na it's a betrayal in a sense na hinalikan mo yung friend mo. Kasi wala namang problema sa mga Middle Eastern halik eh.
Di ba sabi ng Panginoon, magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga, binabati kayo ng iglesia, ni Cristo. Roma 16:16, pakibasa. Roma 16, Roma 16. Pakibasa niya. Pagbatian kayo bilang mga kapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia. Wala pang halik yan. Banal na halik. Ha? Wala sinabing banal na halik. Sa English kaya, tingnan niyo, sa may meron. Saan kinuha ng iglesia ni Cristo yung banal na halik na yun? Pati ako nabulo na. Kasi sa Middle East, saan ka ngayon tingin nyo? Sa Middle East, di ba nagkikis sila ng? Ha? Sa English, pakibasa nga. Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send you their greeting. Tingnan nyo yung translation sa Tagalog na yun. Magkabatihan kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng iglesia ni Cristo. So, meron talagang halik nung bagong tipan. Kasi sa Middle East, yung kissing is talagang ganun. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin yan. Pero hindi lips to lips, ha? Hindi lips to lips. Cheek to cheek lang yun. Di ba? Ganun sila, ganun yung mga Arabo. Di ba? Ganun. O, di ba? Yun yung mga, when you go sa Arctic region, Scandinavian, ilong naman, okay yung Eskimo, ilong sa ilong. Pilipino, hindi pwede sa ilong sa ilong. Kung lalapat yung mukha. Kaya hindi natatutuhan yung Scandinavian style, kaya beso-beso tayo eh. Hindi pwede yung Scandinavian style na ilong sa ilong, kaya Alaska style. Kasi pag nag-dose tayo, lapat yung mukha natin. Pag bubungguan, mamaya may imprint na yung mukha mo sa mukha ko yun. Iba na yung mukha ko, bakit? Sumali na yung mukha niya eh. Anyway. So, yung it's been traditionally done sa eastern side doon sa Middle East. At remember, yung ating pinag-uusapan dito, Jerusalem. Nando doon eh. So, meron talaga silang halikan. Di ba? Meron talaga silang tinatawag na banal na halik. Kapatid, demonstrate mo nga sa akin. Oo, isa na kung babae, no? Yung lalaki, nakakahiya eh. Baka masabi yung vice ganda eh. Di ba? So, nakita natin doon na yung halik na ito is traditionally ginagawa pala talaga sa Middle East. Talagang meron halik. Pero, yung paghalik na kung saan ay ginawa mo na may malis, then that is not good. Kung ikaw ay lalaking Pilipino na kayo nag-chick to chick at yung isa ay may malis, huwag na nga kayong mag-chick to chick. So, nahirap yan, baka may mahalis yung isa doon eh. Nahirap na. Anyway, so, remember that yung paghalik ni Judas na yun is traditionally okay sa kanila because kasama sa kultura. But the problem with the kiss of Judas ay meron malis. At yung malis na yun ay lumalabas na ang kanyang kiss is scorpion sting. Scorpion sting na kung saan ay meron betrayal. At ang kasama ni scorpion sting kapag halik niya kamatay. So, ganun yung halik ni Judas. Gusto niyo pa pagpapakaran sa ating ito? Di na uy! Okay, so, binalikan ko lang ito dahil medyo may nakalimutan. Ako gusto ko kasi matutuhan niyo kasi may passing by tayo nun eh. Yung pang banal na hapunan, gusto ko pang balikan yan. Kasi yung banal na hapunan, napaka-importante yan. Maraming involved yan. And I would like to, hindi na bali sabi ka, kasi makakaba naman yung isang taon natin, pero pag isang taon susunod ng marami pang linggo, gusto kong matutuhan ninyo exactly what needs to be learned doon sa nangyari sa inyo. Na nag-aral na rin lang kayo, ipagbutiin nyo na. Hindi ba? Ganun yun. Wala namang school bukol tayo dito, di ba? Ito yung school bukol. So, dito tayo magtatapos. So, I don't like this very much. Ang susunod natin, nabibigyan ko ng emphasis, yung banal na hapunan. Kasi traditionally, sa nagmula yan.
Bakit walang balatan? Kasi para hindi tayo nagbabanat na hapunan na ano lang, casual, parang ano ba? Rudimentary, parang ano lang, kasi ginagawa natin. Kasi traditional eh. Bakit is not a traditional? Malalim yan. Malalim. At malalim ang pinag-ugatan niya. Malalim. And I would like you to know kung saan nagmula yan. Para pag kayo'y tinanong doon sa kabilang simbahan o yung ibang simbahan, doon sa grupo dyan ng mga asosasyon ng mga simbahan, you will stand up. Why? Because you know your Jesus Christ. Far better than, hindi naman sinabing mas marunong tayo sa iba, but importante yung mahalaga. Ako ba naman ito? Ako! Tulog ko na kayo, nagpapul kayo. Ibig sabihin, dahil natutulog ka dyan, kung pinakinig ka sinasabi mo. Okay, so, exactly yan. Sabi ko sa inyo, pag ako ang nagtulog, ayaw ko na hindi kayo matututo. I would like you to know the best that we can get out of the life of Christ. Alamin natin, kasi makakatulong sa atin. And we will not become an ordinary Christian because we knew who Jesus Christ is, was, and is. Diba? Agree ba kayo doon? Alam niyo sa totoo lang, marami kayong matututunan sa akin dyan. Kaya lang, dutay lang tayo. Dito muna tayo sa life of Christ. Pero mga lalaki, sinasabihan ko na kayo. Anyway, may question kayo? Biro nyo, kayo matututo, tagalito sa blessed, marunong kayo ng systematic theology. Bihira yun ha. Tapos, pupunta ka doon sa labas. Doon sa labas sa pintuan, doon sa gate ng Belvedere. Systematic theology, 1. Theology proper. Di ba? Dapat binigay sa ako. Okay. Actually, what we are studying here is tinatawag na Christology sa systematic theology. Ito yung Christology, the life of Christ. So when you kapag natapos nyo to, meron na kayo isang natutuhan sa systematic theology, Christology. So malalim pa kasi yung ibang ginawa ko simpilan. Anyway, may question pa kayo sa pinag-aralan natin yan. So, dalawa na naman yan, wala pa itanong. Pag wala pa itanong, natutuhan lahat, kung wala natutuhan. Diba? Dalawa lang yan eh. Okay, question? Gusto kong bigyan ulit ng DM, balikan natin yung bala natin. Before we go to the suffering. Pag dumating na tayo doon sa umpisa doon kay Poncio Pilato, papunta doon sa pagkipako sa krus, kasi nandun na yung battle. Talagang tragic ngayon ha. Gagawin ko talagang tragic, yung magugo yung pagsasalarawan natin sa crucifixion ni Jesus Christ, na lahat kayo pag pinag-aralan natin, tutulong na lahat yung luha nyo. Luluwa tayo lahat kasi tragic yung pagkamatay ni Jesus Christ. Anyway, question any question about the custody? Meron ba? Oo, ano ka? Wala na nga eh. Di ba wala na? Wala ka na ba? Wala na eh. Topo-topo na yan. Yes. All of us are destined to do what we are supposed to do. Meron na tayong inilaan ang Diyos kung saan tayo pupunta, anong mangyayari sa atin. Alam na ng Panginoon. Tayo hindi pa natin alam, but alam na ng Diyos kung anong gagawin natin. In fact, sabi nga niya, bago ka pa pumasok sa sinatutunan namin, alam na ng Diyos kung ano. And it so happened that you are here, then you are a member of the lucky days. No. Wala yung lucky kasi, amen. Look, ibig sabihin Satan yan. Yung lucky, alam niyo ba yan? Ang root word niya, etymology niya is look. Sino si Luke? Luke. That is Satan. Sa diligan ka. Luke. Yung palabas niya, sino yung kalaban ni Luke? Avenger? Si Luke, di ba kalaban ni Thor? Alam niyo ba kung sino si Thor? Si Thor is, alam niyo sino si Thor? Yung inyong Lord ng Lord God, that is glory de Thor. Oo, may natutuwa na naman kayo, magpugulo na yung isip mo. Yan.
Okay. So, nakita niyo na. Ikaw kasi tanong sa mga. Okay, go. Let's all pray. O, ikaw ulit. Paborito kita.